bago tayo okay lang ba malaman kung naririnig ba ako? So paki-chat naman diyan sa ating chat box kung naririnig nga ba. So clear ba mga winners? Ayun, so clear naman daw. All right. So magandang gabi, hapon, umaga sa ating lahat na nandito ngayon. So lalong-lalo na sa mga kasama natin ng mga OFW. All right. So welcome dito sa ating weekly online group coaching session. All right. So bago tayo mag-umpisa, magpakilala muna ako. Ako nga pala si RJ Escanio, isa sa mga official leader ng Team Genuine. Alright. So, pwede bang paki-chat muna dyan sa ating comment box kung sino yung mga excited dito? So, paki-comment nga para malaman natin kung excited nga ba talaga sa ating matutunan ngayong gabi. Ayun, so marami akong nakikitang excited na daw. Alright. So, hindi ko napapatagalin pa. So, nandito ako ngayon para ipakilala yung magiging trainer natin ngayong gabi. Alright. So, itong trainer natin, so syempre marami tayong matutunan dito sa kanya dahil isa siyang professional licensed teacher. So, isa rin siya sa mga mahihilig sa music. Isa siya sa mga OG member ng Team Genuine. So, ibig sabihin, isa siya sa mga nagpasimula nitong Team Genuine. And isa rin siya sa ating official leader ng Team Genuine at founder ng Team Genuine Empire. So isa rin siya sa mga one-star diamond rank and 6-digit income earner. So let us welcome ang pinakamamahal nating coach, Coach Mon Igharas. Coach? Yon. Narinig ba ako? Hello, hello. Rinig po, Coach. Rinig po. Rinig. Okay. Ayun. So, maraming salamat, Coach RJ, sa pag-welcome sa akin, o sa pag-introduce sa akin dito sa ating audience for tonight. So, excited ba kayo, winners? Kasi kung di kayo excited, tigil na natin to. De, biro lang. Excited ba kayo? Hindi ata excited na yun. Sige, tigil na natin. Okay, by the way, marami ako nakikitang bagong mukha dito sa ating team. So, yung iba sa inyo, hindi ko na talaga kilala. So, ilan na lang dito yung kilala ko. At marahil yung iba din sa inyo, first time lang ako nakita. At marahil yung iba sa inyo, walang pakialam sa akin kasi hindi naman nila ako kilala. Hindi nyo naman ako kilala. Sino ba to? Sino ba to nagsasalita na to? Mayroon ba kami matututunan dito? Sino ba to? Okay. So, wag kayong maglala, wala din akong pakialam sa inyo kasi hindi ko din kayo kilala. Joke lang. So, kung hindi nyo pa ako friends sa Facebook, by the way, pwede nyo akong i-add. Sometimes hindi lang ako talaga nakakapag-confirm agad ng mabilis kasi hindi ko siya napapansin. Okay? So, basta add nyo lang ako. Pwede rin kayo mag-direct message. Makikita ko naman yun sa message request. Okay, so, ayun, clear naman ako, no? Clear naman ako. Hindi naman maingay. Clear naman yung boses ko. Ayan, so magandang gabi ulit sa inyong lahat. And gusto ko nga pala congratulate muna yung mga new members natin na nakabawi na ng kanilang puhunan. So palakpakan natin sila. Sayang wala akong sound effect. Pero yan, so kayong palakpakan dahil you did a great job kasi nabawi niyo na yung puhunan ninyo. Diyan magsisimula lahat. Diyan magsisimula yung success ninyo dito sa ating business. So kung hindi ka pa nakakabawi, huwag ka mag-alala kasi mababawi mo din yan. Basta tuloy-tuloy mo lang i-apply yung mga matututunan mo sa ating Team Genuine Academy dito sa ating OGC. Sobrang sulit na nga nito kasi biruin nyo, meron na tayong weekly OGC, meron pa tayong Team Genuine Academy. So nasa yun na lang talaga, kulang na lang talaga is action. So for tonight is magiging maganda yung ating pag-uusapan. Pinapangako ko sa inyo na yung binigay ninyong oras ay hindi masasayang kasi meron kayong matututunan talaga ngayong gabi. Okay, so yun yung maipapromise ko sa inyo. And hindi kayo aalis dito or hindi matatapos itong training na ito na wala kayong matututunang bago. Okay? So by the way, kanina pa ako nagsasalita, hindi pa ako nagpapakilala. Okay, share ko lang yung aking
screen. Teka lang ha. Share ko lang yung aking PowerPoint. Teka lang. Teka lang guys. Nasaan yun? Ayun. Oh, ito pala. Ito na nila. May nakikita ba kayo? Ano nakikita? Alam mo, may nakikita talaga kayo. Kita pero ano coach, yung ano din, camera mo din, video din. Video? Ay, oo nga. Ang bihira. Wait lang, wait lang. Teka lang ha. Nabitin tuloy tayo. Ganda na eh. Wait. Ba't kaya ayaw? Screen 2. Ayan. So may nakikita kayo? Meron coach, kulay blue. Kulay blue. Ayan. Ganun pa rin, kulay blue pa rin. Ayan. Oo, coach. Sige. Ayun. Ayan, so mag-start na ako ha. Mag-start na ako. Hindi ko na kayo makikita sa screen ko. Ang dami na kasi nakabukas. Gusto ko sana makita yung mga mukha ninyo, kaya lang. Di bale. Okay, mag-start na ako. Okay, so kanina pa ako nagsasalita dito. So magpapakilala muna ako. By the way, ako nga pala si Ayan, my real name is Raymond Igharas. So nickname ko yung Mon Igharas. Hindi po ako si Sir Edison Victorino. Ayun kasi nakalagay dito. Ako po si Raymond Igharas. At ang nickname ko nga is Mon Igharas. And gaya nga ng introduction sa akin ni Coach RJ, isa po ako sa mga OG member ng Team Genuine. So ibig sabihin, nasa pa lang kami, Team Genuine version 1 pa lang is nandito na ako, part na ako ng team at kasama na ako nila ni Coach Carl Serrano. Okay? At yun, isa rin ako sa mga official Team Genuine leader. At ako rin yung founder ng Team Genuine Empire. Shoutout sa lahat ng Team Genuine Empire na umattend ngayong gabi. At isa rin po ako sa mga 1-star diamond ng company. And nakakatawa kasi first time ko nagkaroon ng rank sa company. Okay, madami na rin kasi akong nasalihang company. Okay? And then, ayun, hindi ko pala nasama dito. Nagawa ko na rin po kumita dito sa ating business na 6-digit income. Okay, sa pamamagitan ng business natin na ito. At sobrang laki talaga na naitulong sa akin ito. Though, hindi pa naman siya ganoon kalaki, pero still, result is result, profit is profit. So, kailangan ma-appreciate natin yung mga bagay na yan. So, ayun. So, ito yung aking background. And then, na-feature na rin ako sa GFAX. Na-feature talaga yun. And then, na-invite ako para mag zero to hero dun sa buong company sa GFAX last January 12, 2021. Itong January lang. So, nakakatawa. Kasi nakapag-share ako hindi lang sa buong Team Genuine, but sa buong company natin ng experience ko. And by the way, hindi ko pala nasama din dun sa isa rin po akong licensed teacher. Nagturo po ako for 5 years sa isang private school. And elementary yon. And then isa rin po akong musician. Ang alam ko lang na ng tugtugin is gitara, ano pa ba? Konti sa keyboard, pero ang specialty ko talaga gitara. Okay, so yun, may banda rin ako. Kaso hindi kami masyado active ngayon dahil nga pandemic.
And hindi rin kami nagkakita-kita. So, yun, na-share ko lang naman. Okay, pero hindi ako dyan nagsimula. Okay, yung mga achievement ko na yun na binanggit ko sa inyo, hindi dyan ako nagsimula. Ito po ako dati. Yeah. So, mukhang ano lang, no? Pero yung teacher na yan, na ano ko lang, na medyo na napapayat ko. Pero payat talaga ako ng mga time na yan. Okay, so ako isang isang bata na wala rin pangarap sa buhay noon. Ano lang, go with the flow lang. Easy go lucky lang, yun lang. Ganun lang ako. Ang nasa isip ko lang talaga is maglaro. Gusto ko lang maglaro. Gusto ko lang maglaro ng Dota, maglaro ng mga computer games. Ako na nalaro is Mario. Yan, yung mga nakaka-relate sa akin. So yan yung mga hilig ko lang talaga gawin. Maglaro sa labas, kahit tanghali, tumatakas ako, tapos pag nakita ko, habulin ako ng walis tingting, tambo, kaya hangir, kaya sinturon, tapos papatulugin ako sa bahay. yan yung typical na buhay ko noon. Okay? Ayan, ito lang. Yun yung sinabi ko kanina, puro laro lang nasa isip ko. Kasi, yun talaga gusto ko eh. Okay? Alam naman natin, yung mga bata, ganoon din eh. Alam ko din naman na experience na maging gano'n. Nasa laro lang yun nasa isip mo. And hindi rin naman ako galing sa marangyang pamilya or sa mayang pamilya. Galing lang din naman ako sa isang mahirap na pamilya. Nasakto lang. Nagkataon lang talaga na nabigyan kami ng parte ng bahay ng lolo ko. So malaki yung bahay ng lolo ko, so hinati sa mga anak niya. And nabigyan kami doon. Kaya kahit papaano is may maayos din kaming tirahan, though maliit lang, pero hindi na namin siya nire-rentahan. Hindi na katulad ng iba na kung saan na lang nakatira. Yung iba is squatters, di ba, yung hindi nila pagmamayaring lupa pero tinitirhan nila. And ano ba, yung nangungupahan lang. So, pasalamat na rin ako dahil ganun yung nangyari sa amin, na meron kaming sariling tirahan. Pero yan, hindi pa rin kami galing sa sa mayamang pamilya. Okay? And then eventually, shortcut ko na lang, nakilala ko si Coach Carl Serrano. Coach Carl Serrano talaga yung nakilala ko. Nakita ko yung video niya sa Facebook. Then na-encourage ako, naging interested ako na alamin kung ano pa yung details ngayon. And yun, dahil doon nagsimula, naging part ako ng Team Genuine. Pero hindi rin naging madali yung journey namin kasi sobrang dami namin failures din na na-experience. But still, okay, nandito pa rin ako. Okay? At dahil doon, ayun, kaya ako nakuha yung result ko ngayon. Okay? Dahil dito sa Team Genuine. Kasi sobrang dami ng bago sa akin. Hindi lang sa na-achieve ko. Actually, maliit pa lang itong mga na-achieve ko eh. Pero ang may pinakamalaking bago sa akin talaga is yung sa mindset ko. Yung pag-iisip ko, yung kung paano ko tignan yung mga bagay-bagay. Okay? Ang dami kong wow moments nung naging part ako, simula nung naging part ako ng Team Genuine. Alam niyo wow moments, yung may nalaman kang isang bagay tapos bigla napawaw ka na lang kasi hindi mo siya naiisip noon, pero kung tutuusin, parang ang dali lang naman niya isipin. Oo nga no? Ganon. Yun yung ibig sabihin sa wow moment. So, ang dami kong ganong moment dito sa Team Genuine. Up until now. So, hanggang ngayon, meron pa rin akong mga natututunang bago. At yun talaga yung pinaka na-appreciate ko dito. Nung naging part ako ng Team Genuine. And bago tayo magsimula, syempre, meron akong mga konting reminder. Tatlo lang naman ito. Ayan. So, mag-take down notes kayo ng aking mga sasabihin, especially sa mga starter na wala po kasi itong record sa inyo. Wala itong replay. So, kung starter ka pa lang, kailangan mo talaga mag-take down notes. And magagamit mo din naman yan. Mas maganda na mag-take down notes ka kasi mas madali mo siyang ma-review. Sabi nga nila na mas mahaba pa yung memory ng isang maliit na lapis kaysa sa isip natin. Okay, ano ba ang logic doon? Bakit ganoon? Bakit mas mahaba pa yung memory ng isang maliit na lapis? Kasi once na ginamit mo yung lapis na yung panulat ng mga ideas, ng mga natutunan mo sa isang notebook, hanggat hindi mo binubura yung sinulat mo na yun, nandun lang yun. Okay? Unlike kung i-stack mo lang siya sa isip mo, magtitiwala ka lang sa isip mo, hindi, matatandaan ko yan.
Okay, kaya kong tandaan yan, kahit ano pang mangyari, kahit bagyuhin pa kami dito, matatandaan mo yan. Okay, so ganun. Eventually, makakalimutan mo yan. Baka nga mamaya makalimutan mo ng iba kong mga sinabi. Baka nga yung mga nauna kong sinabi, hindi mo na matandaan. Sige nga, ano yung mga sinabi ko noon? Kanina. O, di ba? Hindi niya na, yung iba, hindi niya na matandaan. Okay, so yun yung kahalagahan na mag-take down notes tayo. Next is empty your cup. Bakit mahalaga ito? Empty your cup. Ano ba ibig sabihin ko dito? Alam ko may mga stock knowledge na kayo diyan. May mga alam na kayo, may mga knowledge na kayo diyan na maaaring alam yung mga sasabihin ko, alam niyo na. Okay? Kumbaga, sasabihin mo yung tinatawag na acne, alam ko na yan moment. So, kapag ganoon kasi ang ginawa, kapag ganoon kasi yung mindset niyo, magiging baliwala yung mga i-share ko sa inyong knowledge. Magiging baliwala siya kasi hindi mo siya ma-absorb. Kasi nga puno yung ano mo puno yung nasa isip mo 'Di ba pag nagsalin ka ng tubig sa punong baso, puno ng tubig na baso na puno ng tubig, 'di ba aapaw lang 'yun? Okay, 'di ba aapaw lang 'yan? Parang ganoon din sa isip natin. Kapag hindi mo in-empty muna pansamantala yung isip mo, hindi mo ma-absorb itong mga ituturo ko sa inyo ngayong gabi. Okay, so kaya very important na i-empty mo muna yung cup mo. Huwag ka muna maging acne, huwag mo na sabihin sa sarili mo na alam ko na yan sinasabi ni coach. Alam ko na yan. So tendency, hindi na ako makikinig. Okay? So lastly is focus. So, focus muna tayo dito sa ating OGC. Saglit lang naman ito. Ano lang naman ito, 60 minutes and 5 hours. So, hindi. Biro lang. Ano lang. Siguro mga 1 hour lang to. Mga 1 hour lang. Sana, hopefully, matapos natin ito ng 1 hour. Okay, so start na tayo. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayong gabi? Okay. Ang unang pag-uusapan natin is certainty of success. Yan, certainty of success. So, ano ba yung ibig sabihin pag sinabing certainty of success? So, meron ba kayong idea? Hindi ko nakikita yung chat ninyo. Ano ba nakikita? Wait lang. Ito pala. Ayun. So, nakikita ko na yung mga chat ninyo. Ayan. Certainty of success. Okay, so para mas maintindihan natin, i-define muna natin. I mean, mali pala to. Certainty. Ano ba to? Clarity pala to. Sorry. Clarity. Clarity of success. Ayan. So, ano ba ibig sabihin pag sinabing clarity? Ay, pambihira. Mali pala to. Wait nga lang, winners. Sandali. Maganda, gulo-gulo na tong aking Nandiyan pa ba kayo? Yes, Hello. coach. Yun. Pasensya na. Masyado lang ako naging excited. Ayan. So, pasensya na sa inyo. So, kaya pala ako nalilito, pambihira, hindi pala na-save yung aking PowerPoint. So, anyway, ito na, start na tayo ulit. Clarity of vision. Ito pala yung una muna natin pag-uusapan, clarity of vision. So, ano ba pag sinabing clarity? Ayan, maliwanag na vision. Okay, so pag sinabing clarity, according to Mr. Wikipedia, the quality of being coherent or intelligible, or mas madali na maintindihan kapag itong number 2, the quality of transparency or purity. When you say purity, I mean it is clear, or sa Tagalog is kalinawan.
Okay? Parang malapit na nga to sa sinabi nito ni Anonymous, maliwanag or kalinawan. Okay? Yan yung ibig sabihin ng clarity, kalinawan. Okay, ano naman yung vision? Ang vision naman is ito. The faculty or state of being able to see. Okay, kakayahan daw nating makakita. Parang yung ating mata, di ba? Nakakita tayo. And yung pagbabasihan naman natin itong number 2, the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. So, ibig sabihin, ang vision daw is ability natin na kung saan makita natin or ma-imagine natin yung future plans natin. Okay? So, yun yung vision na yung kakayahan ng isang tao makita yung plano niya na nangyayari na sa hinaharap. Okay? So I hope maliwanag yun sa inyo ah. So yan yung unang pag-uusapan natin ngayong gabi is yung clarity of vision. So ngayon, meron akong itatanong sa inyo ay gusto ko na sumagot kayo dyan. Sumagot kayo dyan sa comment section natin, sa chat box. Sumagot kayo. Sagutin niyo itong tanong ko na to. Okay. Ayan, pangsagot. How do you see yourself 5 years from now? Hindi ako nag-i-interview ah. So malamang iba sa inyo na ano na to na encounter na itong tanong na to. How do you see yourself 5 years from now? Become successful in the future, business sa business, magkaroon ng time and financial freedom, ano pa, financially stable, full of money in my bank, ayan. Yumaman at totoong freedom, ayan, mayaman na daw si Michelle. Very successful. 5 years from now, may gripo na ako ng pera. Yun, no? Kala ko gripo sa bahay. To be stable to your company. Yan. Mayaman. Okay, I achieve my goals for time and financial freedom. Making my own different businesses. Yan, maging mayaman. So, ayan. So, most of you ang sinasabi niyo is magiging mayaman na kayo 5 years from now. So wala namang mali or tamang sagot dito because yan yung nakikita mo sa sarili mo. But the thing is, kaya ako 'to tinanong, kapag kasi tinanong ko sa iyo 'to at wala kang naisagot, may problema ka. Okay? May problema ka. Marahil wala kang vision sa sarili mo. Hindi mo nakikita yung sarili mo 5 years from now. So, ibig sabihin, kapag tinanong ko sa ito, tapos wala kang naisagot or nag-isip ka pa ng maraming beses, ibig sabihin, hindi klaro yung vision mo. Hindi klaro yung vision mo sa sarili mo. Hindi klaro yung vision mo sa buhay mo. Ano bang gusto mo talagang marating? Okay? So, ano yun eh? Wait lang. Wala yung comment section. Ayan. So hindi klaro sa iyo. So yung vision mo is cloudy. Kumbaga hindi mo nakikita yung kung ano bang mangyayari sa iyo sa hinaharap. So ibig sabihin, gumigising ka lang every day ng parang wala na. Ano bang next? Ano lang, go with the flow. Tandaan nyo, ang tanging isda na sumusunod lang sa daloy ng ilog o sa daloy ng tubig is yung mga patay na isda. Okay? So kung ikaw, wala kang hindi klaro sa iyo or gumigising ka sa buhay mo na hindi mo alam kung ano ba yung next mo gagawin, ano ba yung mangyayari sa in the future, is para ka lang isda na patay na isda na sumasabay lang sa agos ng tubig. Okay? So napaka-importante nitong na itong tinanong ko sa inyo kasi napakasimple niya pero diyan mo makikita kung ikaw talaga ay meron kang nabivision sa sarili mo or hindi. Okay? Mayroon kang napipicture na image ng sarili mo in the future. Okay? So sabi nga ni Helen Keller, kung nababasa niya yan sa screen, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. By the way, si Helen Keller, bata pa lang siya, nawala na yung kanyang, naging bulag na siya dahil sa sakit.
Okay, yan si Helen Keller. Tapos, ito yung isa sa magandang at pinaka-favorite kong quote niya. Ito nga, yung the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Meron kang paningin pero wala kang vision. Okay? Ito yung, ay sorry. Yan yung mas worse pa sa 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 bulag. May paningin ka nga pero wala ka namang nakikita. Wala ka namang nakikita or wala ka namang vision sa sarili mo or sa buhay mo. Okay? Mas masahol ka pa sa nakakakita pero mas masahol ka pa sa bulag pero may vision. Okay? Sabi nga, alam niyo ba, winners, na tayo, we see within our minds. Hindi tayo tumitingin base sa mata natin. Alam niyo ba na ang mata natin, it is just a reflection ng nasa isip natin. Okay? Reflection, yung mga nakikita natin sa paligid natin, yan ay reflection lang ng nasa isip natin. Huwag yung masyadong literal. Ang ibig ko sabihin dito is how you see things. Ano yung perspective mo sa mga bagay-bagay. For example, magbigay ako ng example sa inyo. Pagdating sa pera, lahat tayo alam natin pera, lahat tayo nakikita natin yung pera. But, meron tayong pagkakaiba kung paano natin tignan yung pera. How we see money. Okay? Ano yung perspective natin sa pera? And nagkakaiba yan dahil nga sa isip natin. Okay? I hope nagigets nyo nagigets nyo yung ibig ko sabihin yung perspective natin ay nagsisimula or yung paningin natin, yung vision natin is nagsisimula sa isip natin and then nagre-reflect lang siya sa ating mga mata. So how you see things dito sa ating mundo is reflection ng isip natin. Okay? Nagsisimula siya sa isip talaga natin. For example, may magbigay tayo ng situation. For example, traffic. Okay, traffic. May mga iba sa inyo na kapag traffic, di ba, bad trip na bad trip. Di ba? Bad trip na bad trip. Kasi ganun niya tignan yung traffic. Abala, negative. Ganun yung ano niya, ganun yung tingin niya sa traffic. But may mga tao din, bibihira lang mga taong ganito, na hindi ganun yung tingin niya sa traffic. Okay? Hindi ganun yung tingin niya sa traffic. Kumbaga, ginagamit niya yung traffic na yon para magawa niya yung ibang bagay. Okay? So ganun yung ano ko, ganun yung ibig kong sabihin dito sa we see within our minds. Tumitingin tayo base sa ating isip. And bakit ba kailangan or bakit importante na magkaroon tayo ng vision? Okay? Bakit importante sa buhay natin na magkaroon tayo ng vision? Because ito na. Next ko is ayan. Having a clear vision will help you to stay motivated. Okay? Kapag ikaw kasi ay may vision, siyempre may vision ka, excited ka na makuha yun, excited ka na mangyayari yun, excited ka na makakarating ka doon. Siyempre, no matter what happens sa process, is hindi ka susuko kasi meron kang clear vision. Okay? It will help you to stay motivated kahit na maraming negative. Kasi alam naman natin diba sa business natin, hindi ito straight line. Okay, hindi ito sa straight line. Marami tayong pagdadaan ng ups and down. Minsan, ma-experience tayo ng up, pero minsan, after nung up na yun, mas matindi pa times 2 pa na down. Di ba? May mga ganong experience talaga tayo. And para malampasan mo yung ganong experience, kailangan meron kang clear vision. Okay? Kasi itong vision na to is magtutulong sa iyo para maging motivated ka. Pero wag kayong ma-confuse sa motivation compare sa clear vision. Kasi may mga tao na motivated pero walang clear vision. Okay? Ayan, motivation versus clear vision. So ipaliwanag ko to ng bahagya. Ang motivation, for example, ito yung nagpapa-motivate sa'yo, nagpapa-energize sa'yo.
Okay? But yung clarity of vision, ito yung bagay na nakikita mo uh, in the future na mangyayari sa buhay mo. So magbigay ako ng example. Kasi may mga tao na minsan na misunderstand natin itong bagay na ito. Minsan compare natin yung minsan hindi ko masabing minsan or madalas eh. Pero sometimes ako base sa experience ko, unaware ako. Kala ko meron akong clear vision, yun pala motivated lang ako. Okay, so bigay ako ng example para mas maintindihan niyo itong sinasabi ko. For example, meron isang babae o nanay. Ayan, nanay. Siyempre may baby siya, nanay siya. So, kapag ang anak niya is nagkasakit, okay, pag yung anak niya nagkasakit, no matter what happened, dadalhin niya sa ospital. Okay? No matter what happened, dadalhin niya sa ospital. Kahit yan ay umambon, kahit yan ay bumagyo, kahit yung nanay mismo masama yung pakiramdam, kahit nasa labas is bumabagyo na, dadalhin niya yan sa ospital. Okay? Dadalhin niya sa ospital, di ba? Ano yan eh? Nanay yan eh. Di ba? Dadalhin niya sa ospital. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bago ba dalhin nung nanay, yung baby, yung anak niya sa ospital, nanood ba siya muna ng mga motivational videos? Nakinig ba siya muna ng mga motivational videos para dalhin yung anak niya sa ospital? Kailangan ko muna makinig para ma-motivate ako dalhin yung anak ko sa ospital. Ganun ba? Di ba hindi? Obviously hindi. Pinala niya kasi meron siyang clear vision na kailangan niyang dalhin yung kanyang anak sa ospital. Kasi nag-vision niya, pag dinala niya yung anak niya sa ospital, gagaling yung anak niya. Tama, mali. Diba? So, sometimes kasi sa atin nangyayari, motivated lang tayo. Pero wala tayong clear vision. Kaya kapag dumating yung negativity, kapag nagkaroon ng pangit na nangyari sa buhay mo, demotivated ka na. Hindi ka nagagalaw. Wala ka nang gagawin. Demotivated ka na eh. Wala kang clear vision. Unlike kapag meron kang clear vision, no matter what happen, kikilos at kikilos ka. Magtutuloy at magtutuloy ka. So magbigay pa ako ng example para mas maintindihan nyo. Okay. Ito, halimbawa, nagdadrive. Kunyari, nagdadrive ka ng sasakyan. Angkas mo ko. Pero ganyan yung windshield mo. Sobrang labo, tapos sira yung wiper mo. Pwede ko pong sabihin sa iyo ganito, come on boy, kaya mo yan. Kaya mo makarating sa pupuntahan natin kahit ganyan. Meron kang ability na hindi kaya gawin ng iba na makakarating ka kahit ganyan yung nakikita mo. Guess what? After 5 minutes, saan kami mapupunta? Sa ospital. Bangga na kami. Kasi hindi namin nakikita eh. Hindi niya nakikita kung ano yung dinadaanan namin. Minomotivate ko lang siya, kaya mo yan. Hindi namin alam, bangin na pala yung diretso. Sa kanal daw, sabi ni Coach Rubin. Nakikits nyo? Unlike kapag may ganito, ganito yung windshield mo. Ngayon yung makakarating kami sa pupuntahan namin. Makakarating kami sa pupuntahan. Obviously, yes. Makakarating kami sa pupuntahan namin kasi klaro yung vision, klaro yung daan. Nakikita namin yung eksaktong daanan. I hope nagigets nyo So kaya, kung ikaw, wala kang clear vision, cloudy yung vision mo, cloudy, malabo, parang yung windshield kanina, mahihirapan ka talaga. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Puro negative na yung maiisip mo. Hanggang sa mangyayari, wala ka na nagagawa. Hahanap ka na naman ng motivational videos, makikinig ka na naman ng sa mga motivational speaker, pero after nun, makaranas ka na naman ng struggle, ng failure, wala. Nonood ka na naman ulit. Di ba? Hindi ako galit ha. Papaliwanag lang ako. Hindi ako galit. I hope meron kayo naiintindihan ha. I hope meron kayo nagigit sa mga sinasabi ko. And I hope sana meron kayong na-realize sa mga sinasabi kong ito.
sana maging malinaw na sa inyo itong vision na to, bakit kailangan natin ito. Kahit sa ang aspeto ng buhay, hindi lang sa business, kahit sa anong aspeto ng buhay natin. Okay? So ngayon, paano ba natin kahit simpleng paraan, paano natin paano tayo magkakaroon ng vision? Paano natin ma-isip? Kasi sometimes, di ba, cloudy yung vision natin. Cloudy, hindi sometimes, most of the time, cloudy yung vision natin. Lalo na kapag kapag puro negative yung na mindset sa isip mo. Okay? Yung mga hindi tamang mindset yung naisip mo. So one simple tip, yan, sinabi na ni Mary Grace. Write your goals or make a dream board. Ayan. Write your goals or gawa ka ng dream board mo. So sa iba, sometimes, ibig sabihin is parang gas-gas na to, kumbaga parang baliwala na lang sa kanila, madalas na lang nila naririnig. So, ganito yan. Okay, ganito may papagawa ko sa inyo. Ito yung simple tip na pwede kong ma-share sa inyo para magkaroon kayo para mabago nyo unti-unti yung vision niyo, para ma-wipe nyo, di ba, yung sa sasakyan, para unti-unti nyo ma-wipe yung humaharang sa vision niyo. Okay, ito, set your goals, write your goals, or make a dream board. Okay? And then, hindi lang basta, write, susulat mo yung goals mo, hindi lang basta gagawa ka ng dream board mo, hindi lang basta ganun. Kailangan makita mo siya. Kailangan makita mo siya sa isip mo na nakuha mo na siya. Kailangan nakikita mo na sumasakay ka sa sasakyan. Kunyari, ang goal mo is magkaroon ka ng sasakyan. Ako, ang goal ko ngayon talaga, gusto ko magkaroon ng decided na ako eh. Gusto ko magkaroon ng Geely Cool Ray. Hindi ako dahil nainggit ako kay Coach Dan. Dahil ni-research ko kasi siya. Ang ganda eh. Yun yung gusto ko talagang sasakyan. Mapa-interior, mapa-exterior, nakuha niya yung loob ko. Kaya ngayon, yun yung goal ko talaga ngayon. Yung ginawa kong wallpaper para lagi ko nakikita dito sa laptop ko. And hindi ko lang siya ginawang basta wallpaper. Well, hindi ko lang siya ginawang wallpaper. Nakikita ko siya sa isip ko na na-feel ko na siya. Kumbaga nahahawakan ko na siya, nakikita ko na siya, na dinedrive ko yung sasakyan na yun, lumalabas kami ng family ko, gumagala kami, tapos yun yung nakikita ko eh. Nakikita ko yung logo nung sasakyan ko dun sa handle. So na-feel ko yung preno, yung gas. Yun, dapat ganun. Okay? And then, tsaka mo, di ba, once na nakita mo na siya sa isip mo, dapat ma-feel mo yung positive feeling once na magkaroon ka na nun. Katulad nga nung sinabi ko kanina, nakakapunta na ako sa ako kasi mahilig talaga ako mag-travel. Mahilig ako maggala-gala, kahit ako lang mag-isa gagala ako. Kasi yun talaga yung hilig ko. So nakikita ko na sa isip ko, na-feel ko na yung positive na pwedeng mangyari kapag nakuha ko na yun, na yun, gagala ako, kumbaga mapupuntahan ko na yung mga bagay na gusto kong puntahan, na may kasama ko, though napupuntahan ko naman yung ibang lugar na ako lang mag-isa, kasi nga, may motor naman ako, kaya lang, konti lang, isa lang kasi pwede kong isama eh. But unlike tsaka hindi masyado comfortable kasi nga, open. Unlike kapag sasakyan, madami kang pwedeng dalhin, madami kang pwedeng isama, mas comfortable ka. So yun dapat ganun, nakikil mo siya, nakikita mo na siya, hindi lang basta sinusulat mo, hindi lang basta nilalagay mo dyan. Okay? Sa ganung paraan is nagkakaroon ka ng malinaw na vision sa isip mo. Okay? And then kapag ganun, dapat ma-feel mo siya everyday. Once na nakikita mo yung goal mo, dapat ma-feel mo yung positive feeling kapag nakuha mo na yung bagay na yun. Dapat positive ka. Dapat ma-feel mo, dapat yung feeling mo, kahit hindi mo siya nakukuha ngayon, dapat feel mo, nakuha mo na siya. Okay, para lalo kang excited, para lalo kang ma-motivate. Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag meron kang clear vision, nakakatulong to
para stay motivated. Hindi katulad ng motivated ka lang pero wala kang clear vision. Alam niyo ba, ayon sa pag-aaral, na hindi alam ng isip natin yung pinagkaiba ng feeling or experience natin sa old memories kumpara sa feeling at experience sa mga nag-revision natin. Nagets niyo ba? O magulo? Hindi ko alam kung nagets niyo. Okay, ulitin ko. Research shows that hindi alam ng isip natin yung pinagkaiba. Okay, hindi alam ng isip natin yung pinagkaiba ng feeling or experience natin sa old memories. Okay, yung mga past experiences natin. Kumpara sa na-feel at na-experience natin sa vision natin. Nagets ba? Medyo magulo siya, medyo mahirap siya intindihin, pero once na naintindihan nito, maganda siya. So, sa chat niya kayo dyan kung naiintindihan niyo or hindi, or naguluhan pa kayo ng konti. Chat naman kayo dyan, winners. Para alam ko kung i-explain ko pa siya or hindi na. Konti na lang, konti na lang. Okay, ulitin ko ha. Merong pag-aaral na kung saan sinasabi na hindi daw alam ng isip natin yung pinagkaiba ng feeling at experience natin sa old memories or old experiences natin. Between doon sa feeling and experience sa vision natin. 'Di ba sabi ko kanina, 'di ba dapat pag nag-write ka ng goals or kaya gumawa ka ng dream board, dapat mas kita mo siya at ma-feel mo siya. Sa vision 'yun ha. Vision 'yun. Okay, sige, para mas maintindihan ninyo, Okay, para mas maintindihan ninyo, magbibigay ako ng example. Okay. Ito yung example. Doon sa una, Itong example na to para to sa feeling at experiences natin ng old memory or yung mga nangyari na sa atin. Example, yung ex mo dati. Lahat naman siguro kayo nagkaroon ng ex. Okay, ganito. Di ba pag nag-break kayo dati, meron, syempre sa inyo, sabi ko nga, di ba nagkaroon na kayo ng ex before? Maliban na lang sa mga wala talaga. Wala pa talaga experience. So, sana makarelate pa rin kayo. Ayan, kunyari may ex. Yan, sabi nila, kunyari may ex daw siya. Ayan, kunyari isipin na lang may ex tayo. Kung ba, may ex kayo, may girlfriend kayo or boyfriend kayo, tapos nag-break kayo. Siyempre, ex mo na yun. Di ba, pag fresh pa yung breakup ninyo, maaalala mo yung mga dating experiences. Bastos ka. Di ba maaalala mo yung dating experiences ninyo? Kumain kami dito. Dito kami lagi nagpupunta. Ito lagi namin kinakain. Ito yung lagi namin pinapakinggan. At kapag binalikan mo yan, di ba, once na binabalikan mo yung mga experiences nyo na yun, di ba nafe-feel mo din siya? Ang sakit kasi hindi na mangyayari ulit. Nagets nyo ako? Nagets nyo ako? Di ba, iniisip lang natin siya, binabalikan lang natin siya, nire-reminisce lang natin siya, pero nafe-feel natin yung experiences na yun. Yung experiences na yun, nafe-feel natin. Kumbaga, nararamdaman natin kung gaano kasaya yung dati, pero hindi nang mangyayari ulit ngayon. Nagets nyo? Okay, so I hope nagets nyo na. Nagets nyo na. So yun yung study. Hindi daw alam ng isip natin yung difference nung feeling at experience natin sa old memory kumpara sa binivision natin. Sa feeling at experience sa binivision natin. Okay, I hope nagets nyo na, di ba? So once pala tayo ay nag-revision, kasi ganito yan eh, ang reminisce, inaalala natin yung mga old experiences. While yung vision, iniisip natin yung mga gusto nating mangyari sa future. Parehas silang may experiences, parehas silang may feeling. Okay? Parehas silang may feeling. Kaya lang, hindi alam ng isip natin yung pinagkaiba ng dalawa na yun.
Okay, hindi alam ng isip natin yung pinagkaiba na yun. But sabi dito sa study na to, kung sino daw yung mga tao na nafe-feel nila yung vision nila at nakikita nila yung vision nila, yung mga nag-vision, nafe-feel nila yung vision nila, yung positive feeling, sila daw yung mga taong mas happier, sila daw yung mas taong motivated, sila daw yung mga taong mas productive. Pansinin niyo yun. Totoo yun eh. Totoo yun. Masaya ka ngayon. Yung masaya ka ngayon. Ba, ako, masaya ako. Bakit ako masaya? Kasi alam ko na may mangyayaring maganda sa future. Yun yun. Yun yung sinasabi ko. And once masaya ka at nakikita mo yung ano mo, yung future mo, alam mo na mangyayari yun. Mas magiging motivated ka. Mas magiging productive ka. Yan yung ibig kong sabihin. So I hope na gets nyo ha. I hope na gets nyo. So itong simple tip na to sana gawin ninyo at sana makatulong sa inyo at sana naintindihan nyo kung paano siya tamang gagawin. Hindi lang siya basta susulat mo yung goals mo, hindi lang basta gagawa ka ng dream board tapos wala na. So hindi ganoon. Okay, dapat nakita at ma-feel mo siya. So I hope may naintindihan kayo dito. May naintindihan ba? So alas 10 na patay, wala na. Hindi na natin matutuloy. Then tuloy natin yung next nating topic. So I hope move on na tayo. Medyo napatagal na ako dyan sa topic. So next naman, ito yung kanina. Certainty of success. And I hope na nagtitake down notes kayo kasi lalo na sa mga starter. Ayan, sa mga starter na walang replay ito. Okay, so I hope nag-take down notes kayo. Okay, next. Pag-usapan naman natin yung certainty of hindi ko na naman to na save, pasensya na. Mali yung ano ba tawag spelling. AI dapat yan, certainty of success. Okay. So, pag-usapan na naman natin yung certainty of success. Okay, ngayon, ano ba yung certainty? Kasiguraduhan. Sure. Ayan, 100% sure. Yan yung certainty. Okay? So ngayon, kwento muna tayo. Ayan. Gusto niyo ba kwento? Huwag na lang. Ayaw niyo naman sumagot eh. Ayan. Kwento, gusto niyo? Ayaw niyo? O sige, wag na. O kwento ko na lang kay Coach RJ. Siya lang daw gusto ng kwento. Ayan. So kwento. Marahil yung iba sa inyo alam na tong kwento na to, pero wag mo kayong acne. Para lang to sa mga bago, para makarelate din sila sa kwento na to. Tsaka reminder din ito sa mga nakakaalam na nito. Malay mo, nakalimutan mo na. Mas ma-remind ka. Okay, so itong kwento na ito ay tungkol sa, hindi ko alam kung saan ito tungkol eh. Basta simulan ko na lang yung kwento. Okay, merong isang eroplano na galing sa US, tapos pabalik na siya ng Pilipinas. Usually, ang travel time is umaabot ng 1 to 2 days ba? Hindi ko alam. Sa mga naka-experience na mag-travel from US to Philippines, hindi ko alam kung totoo 'yon. Pero usually, alam ko ganun eh. 12 hours. 12 hours. So, yan. So, sabihin natin 12 hours. Okay? Depende pa eh. Kasi alam ko may mga stopover pa yan. Hindi siya basta straight lang na from US to Philippines. Hindi ganoon eh. Alam ko hindi ganoon eh. So meron pa siya mga stopover. So tumatagal talaga siya ng almost 1 day. Okay, 1 to 2 days or 1.5 days. Okay? So, 'yun. And then yan, nagta-travel na nga. Travel na siya. And then nung malapit na siya sa Pilipinas, siguro mga 3 hours na lang na sa Pilipinas na sila. Biglang itong eroplano na to nagkaroon ng turbulence or yung pag-uga. Umuga. Umaga. Itong eroplano to malaki to ha. So malaki to. So ibig sabihin marami siyang sangay. So biglang yung malapit na siya sa Pilipinas, malapit na siya mag-landing siguro mga 3 to 2 hours na lang sa Pilipinas na siya. Biglang nagkaroon ng turbulence. Yan. Sino na mga na-experience? May naka-experience ba sa inyo ganun? May naka-experience ba? Wala pa.
Okay, so wala pa naman. So, syempre kung ikaw yung nandun, kung ma-experience mo yun, syempre nakakakaba. Nakakaba, imagine mo pa lang, di ba nakakakaba na, nakakatakot, na kapag nasa ere ka, biglang ganun, ang unang maiisip mo, para magka-crash, ala, ito na ba yung katapusan ng buhay? Ito na ba yung huling sakay ko ng aeroplano? Di ba ganun yung maiisip mo? So obviously, lahat ng tao dun nasa loob, syempre natatakot, kinakabahan, nagpapanik, nagkakagulo. So tapos ang nangyari pa yung emergency hindi ko alam kung anong tawag doon, basta may lumalabas na bumababa na mask doon, di ba? Parang oxygen. Nagbabaan na. So ibig sabihin talaga matindi yung pagyanig niya, matindi yung pag-uga niya. So ngayon, ayun na nga, nagkakagulo na, sabi ng stewardess. So wag po kayo magpanic. Isuot niyo lamang yung mga mask, tapos mag-stay lang tayo sa mga upuan natin, wag po tayo masyado magpanic. And sa kaligitnaan ng panic na yun, meron isang matanda, middle age man, siguro mga nasa 30 to 40 years old, na meron siyang katabing isang bata. Itong bata na ito, mga nasa 10 to 11 or 13 to 15 years old. So medyo bata pa, pero nasa tamang pag-iisip naman na. And then yung napansin niya yung bata na sa kaligitnaan ng turbulence na yun, sa pagguga na yun, sa pagpapanik ng tao, sa takot ng tao, is itong bata na ito is naglalaro lang. Naglalaro lang siya. So kahit umuuga-uga yung umuuga yung eroplano, kahit na yung paligid niya nagpapanik na, nagsisigawan na, naghihiyawan na, siya naglalaro lang. So itong katabi niyang lalaki natin na middle age man, nagtataka siya. So ang ginawa niya, kinalabit niya yung bata. Sabi niya, boy, bakit hindi ka natatakot? Bakit hindi ka man lang kinakabahan? Ba't di ka man lang nagpapanik? Ba't naglalaro ka pa rin dyan? Uuuga na. Lahat ng tao dito nagpapanik na. Sabi ng bata sa kanya, hindi po talaga ako natatakot. Hindi po talaga ako natatakot sa mga ganitong experience. Kasi po yung tatay ko yung piloto. End of the story. Nakanga lang yung matanda, yung middle age man. Napanganga lang siya sinabi ng bata. So, yun yung certainty. Sigurado kasi yung bata, tiwala yung bata doon sa tatay niya na kahit ganun, kahit na may nangyayari ganun, makakarating sila sa Pilipinas. Yun yung certainty. 100% sure ka. Okay? So I hope may natutunan kayo dun sa lesson, sa kwento na yun. Kwento pa lang yun. Pero, malaman na. Okay? So, at alam niyo ba na ang belief at certainty is magkaiba, pero related sila sa isa't isa. Magkaiba sila, pero related sila sa isa't isa. Okay, kasi pag sinabi natin belief, sometimes meron pa siyang doubt. Kumbaga sa safeguard, 99.9% lang yan. Meron pang natirang 0.01. Sa certainty, 100.01% napunta doon yung 0.01. So yun. Yung belief, meron ka pang doubt, but in certainty, sure ka 100%. Lagpas pa sa 100%. Okay? Yun yung certainty. Pero, ito yung pero, may kinalaman yung belief para ma-develop natin yung certainty natin sa isang bagay. Okay? Mamaya papaliwanag ko yan sa inyo. At alam niyo ba, lahat tayo meron tayong certainty. Nagkakataon nga lang na nilalagay natin ito sa ibang bagay and sometimes nilalagay natin ito sa mali. Okay? Sigurado ako na isang beses sa buhay ninyo, nasabi niyo sa sarili niyo, hindi ko kayang gawin yung isang bagay. Certain ka na hindi mo siya kayang gawin. And guess what? Anong result?
Di ba talaga siya nagagawa? Yun yung certainty. So lahat tayo may certainty. Kumbaga, ano lang natin, na ilalagay lang natin siya sa maling bagay. I-apply lang natin siya sa mali. Na-apply lang siya sa uh, negative na hindi makakapagbigay ng maganda sa buhay natin. Okay? Kasi kapag, ano pa ba? Iba kasi pag may certainty ka eh. Okay? Sigurado ka. For example, meron kang napanood na, for example, ito yung halimbawa, sino ba yung mga naka-experience na dito ng mga naka-experience dito ng paranormal activity. Dati nung bata, usong-uso to eh. Usong-uso to sa amin eh. Nung bata kami, pabonggahan kami ng kwento eh. Pabonggahan kami ng kwento. Pabonggahan kami ng kwento ng nakakatakot. Yan, mga pinsang ko, yung mga kaibigan ko. Isa sa mga favorite time namin to eh. Di ba? Isa sa mga favorite namin time dun pag nagkukwentuhan kami ng nakakatakot na experience namin sa buhay namin. Okay? At once na nagkwento ka, sabihin, di ba pag ganito ka magkwento, ganito nangyari sa akin. May nakita ko white lady nakalutang dun sa may damo. Nasa jeep ako, nakita ko, kitang-kita ko. Nakalutang siya dun sa damo. Kahit hindi maniwala yung mga pinagkukwentuhan mo, kahit may pinagtatawanan ka nila, dahil nga, certain ka, dahil sigurado ka na nakita mo, hindi, sigurado ako. Nagmo-moonwalk. Nagmo-moonwalk siya sa damuhan. Nakalutang yung paa niya. Tapos kulay puti. Kaya white lady. Ganon ka magkwento. Diba? Kahit ganon ka magkwento. Sigurado ka. Okay? Kahit hindi sila maniwala. Gumalaw yung pinto. Nakita ko walang hangin. Wala akong naramdaman na hangin. Walang electric fan. Walang electric fan. Gumalaw yung pinto. Sino to? Sino to nagsabi na to? Teka lang. Walang bata dito. Pambihira kayo, tinatakot niyo pa ako ha, mamaya. Mamaya yung tignan niyo yung likod niyo. Okay, move on na tayo dyan basta ganyan. Di ba ganyan? Kapag nagkwento ka, kapag sigurado ka dun sa nakita mo, kapag sigurado ka sa kwento mo, walang iba, sigurado ka, iba ka magkwento. Oh, iba ka magkwento. Todo bigay yung kwento mo. Okay? So yun yung certainty. At hindi naman natin kasalanan kapag yung certainty natin is nagagamit natin na i-apply natin sa mali. Okay? Hindi naman natin kasalanan yun. Kasi nga, dahil nga sa mga mindset sa atin before, kasi naapektuhan yung ating certainty sa isang bagay. Okay? Teka lang, sasarado ko lang itong comment section. Bahala kayo dyan. Okay, so yun. Nawala na tuloy ako. Pambihira kayo. Hindi ko talaga sabihin ko. Nawala ako, nakalimutan ko. Ayan, yun na nga. Hindi naman natin kasalanan na mali na i-apply natin sa mali yung certainty. Kasi nga dahil nga sa mindset tayo ng bata na lagyan tayo ng mga knowledge na hindi tama. So kaya na-apply natin siya. So wag kayong mag-alala kasi na-develop naman yan. Pwede pa yang mabago. Okay? Pwede pa yang mabago. At kung nagsisimula ka, kasi ako, nung nagsimula ako sa business, yung unang time na experience ko to, na-encounter ko tong business natin, is way back 2011 pa. And yung first time talaga na na-encounter ko to, yung first time na umupo ako sa seminar room, nakinig ako ng training, nakinig ako ng seminar, iba yung naging reaction ko. Usually kasi yung mga nagiging reaction ng iba, ayaw nila, negative sila, ayaw nila sumali, tingin nila scam. Sa akin kasi iba nangyari sa akin.
And yung time na yon, yung first time ko na yun, wala talaga akong alam. Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, alam ko lang talaga is mag-Dota, mag-computer. Yun lang nasa isip ko. Kahit nga nasa school ako, yun yung nasa isip ko, sana mag-uwian na para makapag-Dota na kami. Habang nagle-lesson, iniisip ko anong hearing gagamitin ko. Paano ko tatalunin si ganito. Minsan naghahamon pa ako ng 1v1. Ganyan lang yung nasa isip ko nun. Pero nung na-experience ko, yung na-encounter ko yung for the first time na na-encounter ko yung itong business natin, nagandahan ako. Nagandahan ako. At naging ano ko, yung experience ko, naging sigurado ako, naging certain ako na kapag ginawa ko to, is maging successful ako. Ganun. Ganun yung na-experience ko nun. Yung first time. Pero, aaminin ko sa inyo, nung nagkaroon kami ng problem, nasira yung grupo namin. Napunta na ako sa iba't ibang company, napunta na ako sa iba't ibang grupo, napunta na ako sa iba't ibang sponsor, pero hindi naging successful. And that's the time na napaisip ako sa sarili ko na, totoo ba? Na magiging ano ba ako? Magiging successful ba ako talaga? Magiging successful ba ako? Eh, ako pa naman yung isang tipo ng tao na hindi talaga ako magsasalita hanggat hindi mo ako usapin. Kahit na magka-chat na tayo, pero pag ano natin sa personal, hindi kita kakausapin hanggat di mo ako kinakausap. Ganun ako. Ganun ako, tas tahimik lang talaga ako. Ako yung tipo ng bata na gusto ko ng tao na gusto ko nasa likod lang ako. So kahit nagkukwento ako, sige, kwentuhan lang kayo, dito lang ako sa gilid, dito lang ako sa likod. Pero kahit nandun ako, nakikinig ako. Ganun ako. Mamaya tatawa na lang ako eh. Kasi kahit hindi ako, kahit wala ako dun sa circle, nakikinig ako. Ganun. Ganun ako. Introvert ako. Ganun ako. Tahimik ako. Pero once na naging close tayo, once na naging kampante na ako sa'yo, maloko din ako. Kanina lang may ginawa kaming kalokohan. Hindi na lang namin i-share sa inyo. So, yun. Mga leader, may ginawa kaming kalokohan na hindi nyo pwedeng makita at malaman. So, yun. Natatawa lang ako, naalala ko lang. So, yun. Wala na tuloy ako. So, nung na-experience ko yung mga yun, eh, yun nga, nawala yung kasiguraduhan ko na magiging successful ba ako sa ganitong klase ng industry. Dati, di ba, nung first time ko, nag-aaral pa ako nun, sabi ko sa sarili ko, ayoko na mag-aral, tatapusin ko na to. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, certain na ako eh. Sigurado ako, pag pinukas ko to, pinul time ko to, magiging successful ako. Hindi ko na kailangan mag-aral. Pero dumating yung time na kailangan mo nang tapusin yung pag-aaral at naisip ko na magtrabaho. Kasi hindi na ako certain eh. So, dumaan din ako dyan. Dumaan din ako sa ganyan bagay. But, buti na lang hindi ako tumigil. Buti na lang, naniwala pa rin ako na hindi. Kasi na-experience ko magtrabaho eh. Na-experience ko magtrabaho. Na-compare ko yung dalawa. Na-compare ko yung pagtatrabaho sa pag-negosyo. So, doon mo talaga makikita yung pagkaiba. Oo, sa trabaho, meron ka talagang sure income dyan. Fixed talaga yan. Nasa safe mode ka yan. Kasi sigurado ka na meron kang kikitain after a month. Di ba may kikitain ka? Pero sa negosyo, hindi ka sigurado, di ba? Hindi ka sigurado. Pero, ang malaki pinagkaiba nila is, sa negosyo, meron kang, pwede mo makuha, yung kanina nga mga sinasabi ng iba sa inyo, time and financial freedom. Okay? So, na-compare ko siya. Kaya, hindi pa rin ako tumigil, nag-search pa rin ako, at yun na nga, dito ko nakita. Doon ko nakita yung video ni Coach Carl at dito na nagsimula yung doon na nagsimula yung journey ko dito sa Team Gemini. So balik tayo dito. Okay? So ngayon, sabi ko nga kanina sa inyo, ang certainty is yung certainty natin is na nakaka-affect yung belief natin sa ating certainty. So nakaka-apektuhan yung belief natin sa isang bagay para maging certain tayo sa isang bagay. Okay? So, ito, meron akong ipapakita sa inyong diagram na kung saan or chart na kung saan paano ba natin na-influence yung belief natin sa isang bagay. Okay? So, yan.
Nakikita ba? Ay, sorry. Ayan, nakikita ba? Nakikita? So, pwede nyo iyan ito, pwede nyo itong komplihin, pwede nyo itong i-drawing. Drawing nyo muna. Inom lang ako saglit. Naubusan na ako ng natutuyuan ako ng lawa. Sana. Ayan. So, balik tayo. So, explain ko tong diagram na to. Paano siya nag-work. Paano neto na-influensyahan yung belief natin nang sa ganun is magiging certain tayo sa isang bagay. Okay? So, let's start. So, we humans ay sobrang dami nating potential. Sobrang dami nating potential. But anyway pala, meron pala muna akong kukwento sa inyo. Meron lang ako muna pala akong i-share sa inyo na pinapakinggan ko isang, ano ba tawag doon? Audiobook na ata ang tawag doon. Ang tawag doon ang title ng pinapakinggan ko is Law of Supply. Law of Supply. So dito, merong part dito na kung saan sinasabi dito na ang nature is perfect na siya, na kung saan lahat ng pangangailangan natin is nandun na. Okay? Nandun na. Lahat ng pangangailangan natin dito sa mundo is nandito na. Kaya lang, nakadepende nga lang sa demand ng isang tao. Okay? For example, nung unang panahon, panahon pa ng Hapon, dati wala pang kuryente, 'di ba? Wala pa namang kuryente dati. Pero dahil nga naisip ng tao, merong isang tao na nakaisip na kailangan natin na magkaroon ng kuryente. Kailangan natin magkaroon ng kuryente. Nagkaroon ng demand sa kuryente. Nagkaroon ng demand. And that's that time na nagkaroon ng kuryente. At yung kuryente na yon ay nagmula lang din naman sa nature. Okay? Nagmula lang din naman sa nature. Okay, another example pa. Linawin ko lang, 'di ba nagmula din siya sa nature na kung saan before naman wala namang electricity. Hindi naman natin alam yung electricity. Pero dahil nga sa demand ng tao, sa demand ng isip ng isang tao, na nakaisip siya na kailangan natin ng electricity, and then boom, nagkaroon ng electricity. Na nanggaling lang din sa nature. Okay? I hope na-gets nyo. Another example. Sabihin na natin ilaw. Dati gumagamit tayo ng paso, at paso tuloy. Anong tawag doon? Paso tuloy na sabi ko. Bakit paso? Lampara. Ayan, di ba? Lampara. Kandila. Ayan. Dati gumagamit tayo ng ganyan sila. Sa pag-iilaw. And then gumagamit din pala tayo ngayon kapag nag-brown out. Kandila, di ba? Kandila. Before, yun lang talaga yung main source of light before. Minsan nag-ano lang yung bonfire para lang magkaroon ng sa mga gubat, sa mga kuweba. Ayan, para magkaroon lang ng ilaw. So yun lang. Pero dahil nga nagkaroon ng demand na kailangan natin ng ilaw. Karoon natin ng light. And boom, nagkaroon ng ilaw. Nagkaroon ng bulb, nagkaroon ng fluorescent, at kung ano-ano pang ilaw ang na-discover na nanggaling lang din actually sa nature. Dito lang din naman ang galing yan sa nature. Okay? Na before, hindi naman natin alam. Another example, kotse. Dati wala namang kotse. Pero dahil nga sa demand ng tao, na kailangan, naisip na kailangan natin ng isang bagay na kung saan, means of transportation na kung saan dadalhin tayo from one place to another place na mas mabilis. Nagkaroon ng demand. And boom, lumabas yung kotse. Lumabas yung mga iba't ibang klase ng sasakyan. And then, yun. Yung demand na yun at yung mga gamit para ma-create yung bagay na yun is nanggaling lang din sa nature. Okay? Nanggaling lang din sa nature. So, I hope naiintindihan niyo. And we, humans, like nature, we have full of potential. Marami tayong potential sa
sa sarili natin na hindi lang natin na-discover sa ngayon. Okay? Parang nature. Ako naniniwala ako na mas marami pang may invento in the future na sa ngayon hindi pa natin alam. Dahil wala pang demand. Pero once na may isang tao na nakaisip, ayan na, nagkaroon na ng demand, ayan na, dyan na magsisimula yan. And tayo, ganun, we humans, we are full of potential. Marami tayong potential sa sarili natin. Na hindi lang tayo aware kung ano yung mga potential na yon. And yung potential na yon is nagsisimula yan sa belief. Ayan. Tignan niyo yung diagram. Hindi ko alam paano ko magsulat dito. Drawing. Draw. Nakakadraw ba? Hindi ako na. Hindi ko siya na-practice. Pasensya siya na. Paano ba? Hindi ko alam. Hindi ako makapag-draw. Anyway, so ano ko na lang. Explain ko na lang. So dito tayo sa facial tuloy, nabasa ko kasi facial. Dito tayo sa belief. Ang ating potential is ang potential natin is nakaka-apekto sa belief natin. Dito yan nagsisimula. Once you believe that meron kang potential sa isang bagay, na magaling ka sa isang bagay, ayan, natatap mo yung potential na yun, natatap mo yung potential na yun sa sarili mo. Ang nagiging result is yung maggagawa ka ng massive action. Once na gumawa ka ng massive action, okay, and eventually, alam ko, ako naniniwala din ako na ang resulta ay hindi nagsisinungaling. Once na nagbigay ka ng massive action, magkakaroon ka ng massive result. And then, ironically, yung massive result na yan is nakaka-apekto sa belief mo. Nakaka-apekto siya sa belief mo. Kapag maganda yung result mo, maganda yung sasabihin mo sa sarili mo. Madadagdagan yung paniniwala mo sa isang bagay, ay kaya ko pala. Kaya ko pala. So dahil nga nadagdagan yung belief mo sa sarili mo, dahil sa result na yun, ayun, madadagdagan yung potential mo sa sarili mo. Matatap mo yung ibang potential mo sa sarili mo. At dahil natap mo yung ibang potential, gagawa ka ulit ng action, massive action, and then magkakaroon ka ulit ng massive result. And then matatap mo, ay may enforce na naman yung, ma-reinforce na naman yung belief mo, mean is mamomotivate ka naman, madadagdagan yung belief mo sa sarili mo, and matatap mo na naman yung another potential sa sarili mo. For example, ganito. For example, naniniwala ka sa business natin at naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong kumita ng 1,000 a week. Ayan. 1,000 a week. Okay? So, naniniwala ka, sabi ko, may potential ka na kaya mo siyang makitain, may potential ka na kaya mo siyang kitain in 1 week, ngayon gagawa ka ng massive action. Once na gumawa ka ng massive action, nakuha mo yung result, nagkaroon ka ng massive result, nakuha mo, na-achieve mo yung 1,000 per week, and boom, that's the time na ma-apektuhan yung belief mo. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko pala. Ang galing. Nagawa ko. Kaya ko pala siyang kitain in 1 week. Ngayon, dahil nga mas naniwala, mas lalo kang naniwala sa sarili mo, o sige, next time, 2,000 naman a week. So ngayon, matatap mo naman another potential mo. Then next is, gagawa ka ng mas greater action kaysa dun sa ginawa mo before. At ang result niyan is magkakaroon ka ng greater result. And that's, ang result nun is magkakaroon ka ng greater belief sa sarili mo. And paikot-ikot lang yan, at eventually, kaya eventually mas tataas, mas marami kang mga achieve. Kaya kung mapapansin niyo yung sa mga nagkakaroon na ng resulta dito, yung makikita niyo resulta niyo nagmumultiply siya. Okay, nagmumultiply. Kaya kung mapapansin niyo, kung first week nakuha mo 1,000, another, I mean, ang ibig ko sabihin, once na may nakukuha kang achievement, mas may nai-hit kang goal, nag-aano ka pa eh, naghahangad ka pa ng mas mataas doon kasi natatap mo yung another potential mo sa sarili mo because of belief na nanggaling lang din sa result mo, at yung result na yun nanggaling lang din sa action mo, at yung action mo nanggaling lang din sa potential na pinaniwalaan mo na kaya mong gawin. Ang galing, no? Lahat nagsisimula sa belief.
Kaya ikaw, kung ang belief mo is wala kang kayang gawin, ang lagi mong sinasabi sa sarili mo, hindi ko kaya, ang hirap magbenta. Ang hirap magbenta. Kahit anong gawin ko, hindi ako nakakabenta. Hindi, walang naniniwala sa, walang bumibili sa akin. So ngayon yung potential mo, yung pinaniniwala mong potential sa sarili mo, wala. Kaya ang naging resulta, less action, less result, less belief. I hope nagigets nyo. I hope nagigets nyo itong diagram na to. So, kapag ganun, di ba, less result, less belief, mas nababawasan yung belief mo sa sarili mo, mas bumababa yung potential mo sa sarili mo. Oh, hindi ko talaga kaya magbenta. Hindi talaga kaya. So ngayon, mas lalo kang walang gagawin, mas lalong bumababa yung result mo, mas lalong nawawalan ka ng tiwala, mas lalong nawawalan ka ng belief. And that's the time, dun ka nagiging certain. Nagiging certain ka, ay, oo nga, 100% hindi ko siya kayang gawin. Gets? I hope nagigets niya. I hope nagigets niyo itong diagram na to. Pero kung binaligtad mo, ba, kaya tulad nga ng ginawa ko kanina, nagawa mo kumita ng 1 week, ng 1,000 in a week. In a week. Ngayon, matadagdagan yung belief mo. 90, sabihin natin 90% yung belief mo, naging 91. Tatap mo yung another potential, gumawa ka ng mas magandang, mas matinding action, nagkaroon ka ng mas magandang result, na nadagdagan yung belief mo, nadagdagan, naging 92, naging 93, naging 94, hanggang sa naging 100% at naging certain ka sa isang bagay na yun, at sasabihin sa sarili mo, at kaya kong maging successful. I hope na-gets nyo. Okay? I hope na-gets nyo itong diagram nito. Kasi, napakahalaga kapag naintindihan nyo ito. And ito yung difference. Kaya ito yung isa sa mga difference ng mga bakit yung mga mayayaman mas lalong yung mayaman at yung mga mahihirap mas lalong humihirap. Nagsisimula talaga sa isip, sa paniniwala. So kung hindi ka certain na magiging successful ka dito sa Team Genuine, hindi sa Team Genuine ang problema. Nasa isip niya. Nasa iyo yan. Nasa sayo na yan. Nasa way of thinking mo na yan. Okay? Nandun na yan. Nandun yung problema. Hindi dahil sa company, hindi dahil sa mahirap magbenta, hindi dahil sa naging part ka ng Team Genuine, hindi dahil doon. Dahil yan sa belief na pinaniwalaan mo sa sarili mo at naging resulta ay gumawa ka ng action at yun yung naging resulta at nadagdagan yung belief mo. I mean is either na naging naging negative or naging positive yung belief mo. So yun. I hope may naano kayo. I hope may naiintindihan kayo, may natutunan kayo. At bago ako magtapos, meron akong share na na-study na paano ba naapektuhan ng isip natin. Isip natin yung ating performance. But by the way, nakalimutan ko sabihin. Nakalimutan ko din ilagay dito sa PowerPoint ko yung quote na yung isang bagay naka-create siya sa dalawang process. Okay? First in the mind, then in reality. Okay? Nagsisimula lahat sa isip. Nagsisimula sa lahat ng lahat sa isip. And then ang second step doon is magiging reality na siya. So kung ano yung pinaniniwala mo, yun yung magiging reality mo. Pansinin mo sa sarili mo. Pansinin mo yung mag-reflect ka. Once in a while, mag-reflect ka sa buhay mo. Isipin mo, bakit ganito ba yung nangyari sa akin? Bakit ganito ba yung sitwasyon ng buhay ko? Tanggalin mo muna yung pride mo. Minsan kasi yan yung umaharang sa atin eh. Para ma-realize natin yung mga bagay na pagkakamali natin. May magandang side yung pride, pero may pangit din siyang side. Minsan, yung pride na yan, yung pride,
yan yung, minsan yun yung pumipigil sa atin para makita natin yung pagkakamali natin. I hope na agree kayo doon. I hope na nagets niyo yung bakit ko nasabi yung ganung bagay. Kasi feeling natin kapag wag masyado tayong ma-pride, ayun nga, feeling mo ikaw laging magaling, ikaw laging tama. Ang tendency hindi mo na nakikita yung pagkakamali mo. Kapag hindi mo nakita yung pagkakamali mo, hindi mo alam kung saan ka mag-i-improve, ano yung i-improve mo sa sarili mo. Okay? So I hope. So yun, balik tayo dun sa study. Paano daw naapektuhan ng isip natin yung ating yung performance. So merong isang basketball team. Sa mga basketball players, sa mga NBA, isa sa mga dilemma nila, isa sa mga nagiging problem nila, kapag nag-miss ka sa kapag nag-miss or na-miss mo yung free throw shot, yun kapag ikaw basketball player at kilala ka sa magaling ka mag-free throw, magaling kang player, tapos na-miss mo yung free throw, di ba sampal sa'yo yun? Kumbaga pahiya ka nun. Sikat na player ka, tapos magaling ka, kilala ka, na magaling ka, tapos na-miss mo yung free throw. Ayun yung isa sa mga problema ng mga NBA player. And itong study na to, yun nga yung example yun. Tungkol sa mga basketball player na kung saan itong coach na to, yung team niya is napansin niya nga parang nagkakaroon niya ng problema din sa pag-free throw. So ngayon, hinati niya yung team niya sa tatlo. Okay? Yung unang group, hindi niya pinag-practice. Ayan. Hindi niya pinag-practice yun. Pangalawang grupo, pinag-practice na. Ayan, pinag-practice na. Pag-free throw. And then itong pangatlong grupo na to, hindi niya pinaakyat, hindi niya pinahawak, hindi niya pinatapak ng basketball court, hindi niya pinahawak ng bola, hindi niya pinakitaan ng ring. Okay, itong pangatlong grupo na to. Ang sabi niya sa pangatlong grupo, okay, sige, i-imagine niyo na magaling kayo mag-free throw for 6 weeks. Okay? Every day, 2 hours a day. Okay? 2 hours a day, imagine niyo na magaling ka mag-free throw. So, yung pinaka-practice nila is, nag-free throw lang sila sa imagination nila. Free throw lang sila sa imagination nila. I-imagine nila na magaling sila mag-free throw. Yan, ganun sila. Pero wala silang bola, wala sila sa basketball court, at wala din silang ring. Nasa imagination lang nila. Nasa isip lang nila lahat. And then after yung 6 weeks na yun, nagkita-kita lahat to. And then itong tatlong grupo na to, nagkaroon ng competition. Kumbaga, titignan nila kung sino doon sa tatlong grupo na yun, yung mas points ng mas marami or ng mas mataas. Ngayon, syempre, sa unang group, wala na tayong expect dyan. Kumbaga, hindi nag-practice eh. So, yan na yung kulelat. So, ang labanan na lang talaga is yung sa dalawang yun. Yung sa nag-practice, pati yung sa nag-practice lang sa isip. Ngayon, yung lumabas yung resulta, ang panalo is yung pangatlong grupo. So, ayon doon sa study na yun, mas naaapektuhan ng isip natin yung performance natin compare sa pagpa-practice. Ang ibig ko sabihin is kulang, hindi sapat yung pagpa-practice lang. Okay? Hindi sapat yung pag-take action lang. Dapat talaga nagsisimula sa isip mo. Okay? Nagsisimula sa isip mo. Nagets niyo? Nagets niyo yung study na yun? Eh, nung nalaman ko itong study nito, namangha ako, sabi ko nga, oo nga, no? Kasi sometimes, nung nag-reflect ako sa experience ko sa buhay, na-experience ko to. Na bago ko gawin yung isang bagay, na-imagine ko na sa isip ko na kaya kong siyang gawin. Na-experience ko yun eh. Ewan ko sa inyo, try nyo alalahanin yung mga past experience nyo. Ako, naalala ko yun eh. Naalala ko yung bagay na yun. May mga pagkakataon talaga ako na bago ko gawin yung isang bagay, kahit first time ko siyang gawin, alam ko sa sarili ko na kaya ko siyang gawin. Katulad na lang yung pag-gitara. Hindi naman talaga ako mahilig mag-gitara noon.
Pero dahil naisip ko, nung nakita ko yung nagigitarya yung tatay ko, naisip ko na, "Uy, kaya ko din gawin yan. Kaya ko din maging magaling diyan." Hindi nangyari. Naging magaling ako. Naging magaling ako. Hindi naman sa pagmamayabang, Hindi naman ako gano'ng kagalingan talaga na super, ang galing, sobrang galing. Pero kahit papaano, ano na ako, advanced na ako kumpara sa basic pagdating sa paggigitara. Okay? Pagdating sa paggigitara. And hindi pala na share sa inyo dati kasi nawala yung dati kong PowerPoint nasa computer ko. Sa PowerPoint ko nilagay ko din achievement ko dun sa nung sumali ako ng guitar competition dati nung ako ay college. So, nung sumali ako ng competition na yon, alam ko sa sarili ko, kasi dati nung high school pa lang ako, lagi na ako sinasabihan ng mga classmates ko na ang galing ko daw maggitara, ang galing ko daw basta ang galing ko daw maggitara. Pero bago ko narinig yung mga bagay na yun, nasabi ko na sa isip ko na kaya kong gawin yan. Kaya kong gawin yung bagay na yan. Na kaya ko yan. Tapos, pag may na-encounter ako na kapag may na-encounter akong bagong kakilala na nagigitara din, ang nasa isip ko lagi, mas magaling ako dyan. Ganun ako. Humble ako kunyari, pero nasa isip ko, mas magaling ako sa kanya. And then kapag nagitara na ako, ganun nga yung naging resulta. Ganun nga yung nakikita ng ibang tao sa paligid ko. And then balik tayo sa kwento ko, nung sumali ako ng competition. Nung sumali ako ng competition sa buong university namin sa Rizal, sa RTU, kung sino man nakakaalam sa inyo. Buong university, ako yung representative ng college namin, College of Education. So, nasa 7 ata o 8 kaming colleges dun sa buong university. So, 8 din kami participants. And then sa 8 yun, yung mga kalaban ko na yun, nasa isip ko, bago pa magsimula yung competition, sabi ko, mas magaling ako sa kanila. And shortcut na natin, ako yung nag-champion dun sa hindi naman sa pagmamayabang. Ako yung nag-champion dun sa competition eh. Kasi hindi ko alam may pagkakataon talaga na ganun. Nafi-feel ko talaga siya na may pagkakataon talaga na nafi-feel ko yung isang bagay na kaya ko talaga siyang gawin. Okay? Kaya ko talaga siyang gawin. Okay? So, yun yung nangyayari. Okay, na-attract ko din siya. So, may pagkakataon din naman, hindi naman laging gano'n, may pagkakataon din naman sa sarili ko. So, may mga bagay talaga akong hindi ko nagagawa. Katulad na lang ng paglalangoy, hindi ako marunong lumangoy. Hindi ako marunong magpalutang. Alam niyo yung magpalutang? Yung basta alam niyo naman yun 'di ba? Nagigets niyo naman. Ang dami ko nang tinanungan, paano ba magpalutang? Paano ba ganito? Paano ba yung ganyan? Paano ba yung ganito? Hindi ko talaga siya magawa. Kasi napansin ko sa sarili ko, bago ko pa siya gawin, ang nasa isip ko na agad, ang hirap. Lumulubog kasi ako eh. Ganun agad yung nasa isip ko. Baka malunod ako. Ayan, tama, yan exactly nasa isip ko, nakakatakot kasi baka malunod ako. Yun agad yung nasa isip ko noon. Kaya hindi talaga ako matututo kahit kanino pa ako magtanong. Yun yung napansin ko eh. Dati ko pa siyang gustong matutunan, pero hindi ko talaga yung matutunan. So, doon ko na-realize na nasa isip mo talaga siya magsisimula. Nasa isip talaga natin magsisimula ang lahat. At yung isip natin nakaka-apekto sa ating performance. So, yun lang, winners. I hope natutunan kayo. So, sabi ko sa inyo, lalagpas ng 1 oras tong ating training. So, pero I hope sana meron kayong natutunan. Meron kayong nakuhang aral dito meron kayong natutunang aral dito sa aking mga pinagsasabi. So, meron ba? Sagot naman kayo dyan kung meron. Okay, so alam ko yung iba sa inyo, antok na, pero still, nandyan pa rin hanggang ngayon.
No? So maraming salamat sa time na ibinigay ninyo. Siyempre, hindi ko naman kayo binigo na nasayang lang yung oras niyo, nag-stay kayo diyan tapos wala kayong natutunan. So ako, naniniwala ako na meron kayong natutunan at alam ko marami din kayong natutunan. Kaya tatapusin na natin itong training na to sa isang picture. So picture muna tayo. So I hope meron kayong natutunan ha. At sana I hope nag-take down notes kayo. So labas-labas na yung mga mukha. Pakita na kayo diyan, mag picture na tayo kasi late na rin. Ayan. Yung iba nagpapahinga na. So yun. Yung iba tulog na, nakikita ko nakapikit na eh. So picture muna tayo. Magiging ilang take ba to? Teka lang ha. 1, 2, 3. Sabihin natin 4. Yung iba hindi na nagpapakita eh. Okay, so wait lang ha. 4 takes to. So unang take, so post muna tayo. Tingin sa camera. Team genuine post. 1, 2, 3. Okay, walang gagalaw. Wait lang ha. Okay, baba muna. Baka mangawit kayo. Wait lang, save ko lang. Baka mawala eh. Sayang naman. Okay, next. Teka. Next. Wait. Post na kayo, post. Dito sa number 2. Okay, post na. Tingin sa camera. 1, 2, 3. Smile. Yung iba, naka-smile pero nakapikit na. Ayan, next. Next. Pangatlo. Smile. Tingin sa camera. Team genuine pose. Ayan. Bahala kayo pag di kayo nag-post ha. Ano na lang itsura nyo dito. Pang-apat. Yan, sa marami pa dito. Wait lang. 1, 2, 3. Ano na? Ba't na wala yung iba? Okay, last. Last na to. Yung iba kasi, wala na. Hindi na nakabukas yung cam. So, last na to. Okay na siguro to last. Wait lang ha. So, kahit hindi kayo nakakam, tingin kayo sa camera. Ayan. So, yun lang winners. Maraming salamat sa inyong lahat. I hope meron kayong natutunan and I hope sana magkita-kita pa tayo ulit sa another nating training. So, next week, attend kayo sa ating training. And bago matapos, shoutout pala kay Sir Fernando. Happy birthday sa'yo. So, yun lang. Siningit ko lang. So, yun lang, winners. Bye-bye. I hope may natutunan kayo. Good night.